Sir, alam niyo po ba yung excise tax? Excise Hindi. tax. Ay, wala akong masyadong idea doon. Hindi maganda kung wala nang excise tax. Hindi maganda, medyo kukunti, gastos. Hindi nga namin alam. Dahil sa kami, ang ginagawa namin, magbayad na kami magbayad. Kung anong babayaran, bayad lang. Yun lang, hindi namin alam. Kaya namin kung ano yung mga binabayaran namin. Madalas nating marinig ngayon ang salitang excise tax. Ngunit, ano nga ba ito? Ayon sa Republic Act 10963 o Train Law na sinimulang ipatupad noong 2018, ang excise tax ay dagdag sa value-added tax o VAT na ipinapataw sa mga produkto at serbisyo na ginawa sa Pilipinas o ini-import mula sa ibang bansa. Ilan sa napakaraming produktong may excise tax ay ang langis. Sa usapin ng krudo, may kasamang buwis agad ang bawat litro ng langis pag ginawa o na-refine, bago pa man makarating sa mga gasolinahan. Ang binubuwisan po natin dito is yung manufacturer ng mga nabanggit na mga produkto, pero ang nagbabayad nung taxes na ipinataw yung end consumer or yung tumatangkilik sa mga produktong nabanggit. Sa kasalukuyan, 6 pesos kada litro ang excise tax sa diesel, habang 10 pesos naman sa ibang liquid fuels. Kung ang bentahan ngayon ng diesel ay 102 pesos, 6 pesos mula rito ang direktang pumapasok sa gobyerno. Para sa mga mambabatas, isa sa naiisip nilang solusyon para mapababa ang presyo ng krudo sa gitna ng tensyon sa Middle East ay suspindihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Mararamdamang epekto na hinihingi ng mga tao na mapamura yung presyo ng gasolina. So yun yung intended effect niya, no. Kasi ito yung nito, no, magiging epekto nito, no. This is a shotgun approach, no, a blanket approach na makikinabang diyan really more yung mga nagkokonsumo ng gasolina. And that would be private car owners and those who are well-to-do who can more readily absorb shocks. Tanging ang Pangulo lamang ang maaaring magbawas o magsuspinde sa excise tax sa pamamagitan ng igagawad sa kanyang emergency power. Sa kasalukuyan, pasado na sa mababa at mataas sa kapulungan ng Kongreso ang panukalang naglalayo nito. Because the soaring prices of oil have created the domino effect, driving up the cost of food, transportation, and basic goods. Kailangan na po natin kumilos dahil nagkakandakuba na ang hirap ng taong bayan. Samantala, anumang suspensyon o pagbabawas sa excise tax ay magiging epektibo lamang sa loob ng 6 na buwan, liban na kung paikliin o pahabain ito ng Kongreso. Ayon sa batas, layunin ng pagpapataw ng excise tax ay upang makalikom ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan at mga serbisyong ibinibigay sa publiko. So lang yan, no? Tawag lang ng pangangailangan sa ngayon. But it has to be balanced carefully again, no, with the long-term consequences, especially fiscally. Rekomendasyon ng ekonomista, bukod sa pagtatapyas sa buwis, tutukan na rin ng pamahalaan ang paninigurong sapat ang supply ng langis sa bansa. Hamon ngayon sa kasalukuyang administrasyon ang nararanasang suliranin ng buong mundo. Hindi man tiyak kung hanggang kailan aabuti ng digmaan. Kailangang masiguro na may sapat at maayos na plano ang gobyerno para sa lahat ng mga Pilipino. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.